ito pwede. Recording in progress. Parang doon ako kinabahan, Papa Bear. So palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Magandang araw po sa mga nasa online, sa mga nasa Pilipinas. Yan kay Ninang Ruth, kay Ninang Eileen, and the kids. Yung mga kids po ay nasa kanila. And si Ma'am Risa May. So magandang araw po sa inyo. And my family in the Philippines, may nanay and tatay, and yung iba ko pong mga kapatid. Ano po. So tayo nagpapatuloy sa ating pagsamba. In fact, nasa espiritu tayo ng pagsamba sa ating Panginoon. Ano po. Ngayon ay second Saturday, kagaya na nabanggit ng ating mahal na presider. No? Second Saturday ng July. And last Saturday, ay tinalakay po natin yung I am, ano po. Inumpisahan natin yung I am the light of the world. And today, we will talk about the bread of life. Ano po. Medyo mahaba itong passage na to. Kung titingnan niyo po sa John chapter 6, I think hanggang verses 1 to 70 o 71 pa nga itong mga talatang ito. Pero napakahalagang tingnan natin yung kwento kung bakit sinabi ng Panginoong Jesus that Jesus is the bread of life. Ano po. Pero bago that, tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa napaka-precious na time na meron kami, sa precious moment na meron kami. Salamat po sa regalo ng Lord's Day na pwede po kami makapagpahinga sa inyong mga salita. Pwede ho naming maranasan ang comfort sa tuwing kami nanghihina, Panginoon. Salamat po dahil sa pamamagitan po ng Lord's Day na niregalo niyo po sa bawat isa sa amin ay nararanasan namin yung encouragement mula sa inyong salita, yung edification para sa inyong iglesia at yung patuloy pong pag-i-empower ng inyong mga salita sa aming buhay. Salamat po sa aking mga kapatiran na nandito, maging sa mga kasama namin sa online. Lord, ito po'y gawain ninyo. Hindi po namin to gawain. At gusto po namin tumingin sa inyo at nais ka naming parangalan, Panginoon. Buksan niyo po ang puso ng bawat isa. Iba't iba po kami ng pinagdadaanan, iba't iba po kami ng isipin, iba't iba po kami ng mga sitwasyon, Panginoon. Pero salamat po. Dahil anuman ang aming mga sitwasyon, ito po'y hawak ninyo sa inyong kamay. At binibigyan nyo kami ng comfort na tumingin sa aming Panginoong Jesus, that we will fix our eyes upon Jesus, Panginoon. Kaya salamat po sa inyong mga salita na nagpapalakas sa amin, Panginoon. At sa aming pag-aaral, Lord, buksan nyo ang aming puso at hayaan nyo po na maitanim namin ang inyong salita sa aming mga buhay. Your word is a lamp unto my feet, unto our feet, Panginoon. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So again, last Saturday ay diniscuss po natin yung I am the light of the world. Ano po? Nakita natin yung reality na meron talagang darkness sa mundong ito. At sinasabi ng salita ng Panginoon, alisin natin lahat ng darkness na meron sa puso natin. Iwanan na natin yan. Alisin na natin. At tayo ay halayaan natin yung liwanag ng ating Panginoong Jesus ay magliwanag sa atin upang tayo ay magningning at makita ng ibang tao si Kristo sa ating mga buhay. Ano po. And today we will talk about the second I am ng ating Panginoong Jesus. I am the bread of life. So tingnan natin ang konteksto. Ang konteksto na to ay bago sabihin ng ating Panginoong Jesus itong konteksto na to. Bago niya sabihin na I am the bread of life, ay merong munang isang senaryo na nangyari. Ito yung pinakain niya yung 5,000 na tao. Pinakain niya at tinetest niya yung kanyang mga disciples. Lumapit yung mga disciple. Sabi ng mga disciple sa Panginoong Jesus, Lord, Jesus, wala na tayong pwedeng ipakain sa 5,000 na to. Kahit pagsamasamahin natin yung sweldo namin, kahit pagsamasamahin namin yung pera namin, imposibleng mapakain natin itong 5,000 taong ito. And sabi nga doon sa mga talata, tinanong sila ng Panginoong Jesus, ano ang meron kayo? At sabi doon sa verse na sinabi ng Panginoong Jesus yun para i-test ang mga disciples. Pero in their hearts, sila ay may doubt sa kanilang puso. In their hearts, parang kine-question nila yung kayang gawin ng Panginoong Jesus. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, to make the story short, kinuha ng
kinuha ng mga disciples yung pagkain ng bata. Imagine nyo po, nang agaw pa ng baon pa yata ng batang yon yung kinuha, 2 tinapay, 5 isda, So, kinuha nila at ibinigay sa Panginoong Hesus. Nung tinaas ng Panginoong Hesus, dumami. Alam po natin yung kwentong lahat yon. So, napakain itong 5,000 tao. Sabi pa ng mga talata, ito ay sumobra pa. And after nung pangyayaring iyon, dahil naranasan nila ang himala ng Panginoong Hesus, naranasan nila na kapag pala sila sumunod sa Panginoong Hesus, ay hindi sila magugutom. Kaya ang mga tao, kung nasa ng Panginoong Hesus, hinahanap nila. Pero hindi nila hinahanap ang Panginoong Hesus dahil gusto nila ang Panginoong Hesus, hinahanap nila ang Panginoong Hesus dahil gusto lang nila ng pagkain. Gusto lang nila ng pagpapala at hindi nila gusto yung nagpapala. Alam niyo po, nung sinabi ng Panginoong Hesus, I am the bread of life. Jesus came not just to give bread, but to be the bread of our lives. Amen po ba? Pumunta ang Panginoong Hesus dito, hindi lang para magbigay ng tinapay, kundi para siya yung maging tinapay ng ating mga buhay. Sabi ng isang theologian, Jesus says sa kanyang librong The Earthly Life Matters, Jesus says that He is the bread of life. He offers Himself with the self-assured majesty of God. He alone is the bread that brings life to the world. Ini-offer ng Panginoon hindi lang simpleng tinapay, kundi mismong ang kanyang buhay, ino-offer niya sa bawat isa sa atin. Ino-offer ng Panginoong Hesus Himself ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Tingnan niyo po, verse 26, sumagot si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito. Hinahanap ninyo ko hindi sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Alam niyo po, nakakalungkot na Kristiyano, nakakalungkot na tao ang ganito. Sumusunod lang tayo sa Panginoong Hesus kapag meron tayong kailangan. Lumalapit lang tayo sa Panginoong Hesus kapag meron tayong kailangan. Verse 27, huwag ang pagkaing nasisira ang iyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat ipinapakita ng Diyos Ama na siya ay may ganitong karapatan. Siya ay may ganitong karapatan. Jesus is the bread of life. Sinabi ng Panginoong Hesus, ego eimi, sa salitang Grego, I am who I am. I am the bread of life. Kaya titingnan natin sa ating pag-aaral, how do we accept Jesus as our bread of life? Paano natin tatanggapin ang ating Panginoong Hesus bilang siya yung tinapay ng ating buhay? Una, 2 puntos lang po ang ating titingnan. Una, tanggapin natin yung bread of life bilang siya yung the bread of delight. Na ang ibig sabihin, si Jesus ang nakakapag-satisfy ng ating pinakakailangan sa mundong ito. Amen po ba? Jesus satisfies our deepest needs. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, kailangan mo ang Panginoong Jesus. Si Jesus ang kailangan natin. Why? Because Jesus alone can satisfy us our deepest needs. Verse 35 ng chapter 6, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, I am the bread of life. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. Tingnan nyo nga po ang katabi nyo kung gutom na. Parang, sabi ng salita ng Panginoon, ako ang tinapay ng buhay at ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Alam niyo po, napaka-powerful ng mga salitang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Verse 51, ako nga ang tinapay ng buhay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. So alam po ba kayong tinapay na nakakapagpabuhay talaga? Ano po? Ito, sinasabi ng Panginoong Hesus, ako ang tinapay at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Again, pumunta ang Panginoong Hesus dito hindi para lang magbigay ng tinapay. Pumunta ang Panginoong Hesus dito para ibigay ang buhay niya sa atin. Para tayo'y mamatay sa ating kasalanan at tayo'y mabuhay ng may pag-asa sa ating Panginoong Hesus. Nung pinag-aaralan ko to, ang tanong ko,
what made bread so essential during Jesus' lifetime? Bakit napaka-importante ng tinapay at bakit ginamit ng Panginoong Hesus yung simbolo ng bread upang patuloy niyang ipakilala ang kanyang sarili? Una, ito daw nung panahon ng ating Panginoong Hesus, napaka-essential ng tinapay. In fact, ito'y ginagamit o makakapag-survive ka everyday kapag may tinapay ka sa loob ng tahanan. Parang itong sa atin parang bang kanin, yung iba parang prutas. Nung panahon ng Panginoong Hesus, para ka makapag-survive sa isang araw, kailangan mo ng tinapay, kailangan mo kumain. So very essential ang tinapay. Pangalawa, what made bread so essential nung panahon ng ating Panginoong Hesus? Ito'y establish na ng tradisyon o ng mga batas. In fact, meron ngang may pagdiriwang sa tinapay, di po ba? The Passover ng mga iba't ibang klaseng tinapay. So napakahalaga ng tinapay. Yung unang panahon, sila nakatingin sa tinapay. Pangatlo, mahalaga ang tinapay nung panahon ng Panginoong Hesus kasi ito'y sumisimbolo ng buhay, hospitality, at yung pagdating ng ating Panginoong Hesus. So napakahalaga. Kaya nung sinabi ng Panginoong Hesus, I am the bread of life. Kung meron ka mang pinakakailangan sa mundong ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kung meron man tayong pinakakailangan sa mundong ito, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Ang ating Panginoong Hesus, kaya nga nung sinabi ng ating Panginoong Hesus, di po ba sa pattern ng pananalangin, sabi ng Panginoong Hesus, ipanalangin niyo to, give us this day our daily bread. At kung ating titingnan dyan sa malalim na pag-aaral, yung daily bread na tinutukoy na yon, ang sinasabi ng Panginoong Hesus, ipanalangin mo lagi na lagi mo akong makausap. Ipanalangin mo lagi na lagi mo akong matagpuan. More than sa physical bread, ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito, lagi mong ipanalangin na lagi tayong magtagpo, lagi tayong magkita, lagi tayong mag-usap. Alam niyo po, sa mundong ginagalawan natin, we all have physical hunger sa pagkain. Lahat tayo nagugutom. Sino na po dito ang nakaranas ng gutom? Lahat po siguro tayo naramdaman. Di po ba pag tayo ay gutom, di po ba? Minsan hindi tayo nakakapag-isip ng tama. Minsan mainit ang ulo pag gutom. Pero yung pangangailangan natin doon sa pagkain na yun ay nasisira. Tama po ba? Yung pangangailangan natin sa ating physical, yung pagkain na kailangan natin, yun ay nasisira. Kaya nga lagi nating kapag tayo nag-grocery, di po ba, lagi nating chine-check yung expiry date. Wala namang bibili dito ng expired na yung pagkain. Meron po ba bibili dito na expired yung pagkain? Di ba? Wala namang bibili. Sa Lulu, wala pong expired na pagkain. Kaya lagi po kayong bumili sa Lulu. So, hindi tayo tumitingin doon eh. Tinitingnan natin yon kasi kailangan ng ating katawan. Pero the reality, yung pagkain na yun ay nasisira. Alam niyo po ba, sa US, nagkaroon ng survey, 40% ng pagkain nila ay nasasayang araw-araw. 40% nasasayang ang pagkain nila araw-araw. So, sayang talaga. Pero nung chinek ko din po sa UAE, sa ating bansa na ginagalawan, sabi po ng college, 40% din po food worth 6 billion dirhams is wasted annually in UAE. So sa buong taon, 6 billion dirhams ang nasasayang sa pagkain dito sa UAE. Alam niyo po ang ating panalangin, at lalo na po kaming mga pastor, ang aming laging panalangin ay hindi po masayang yung salita ng Panginoon sa ating buhay. Yung hindi po ba natatapon lang yung salita ng Panginoon sa ating buhay. Nandiyan po yung ating MTM, nandiyan po yung salita ng ating Panginoon, nandito yung ating mga pagtuturo, sana hindi nasasayang yung salita ng Panginoon sa iyong buhay. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi, sana hindi masayang yung salita ng Panginoon. Alam niyo po, napakahalaga na sana hindi masayang, Dahil yung pagkain dito sa lupa, nasisira. Yung pagkain ng ating Panginoon na hindi. We all have physical hunger for food that spoils. Pangalawa, we all have spiritual hunger for the food or for food that endures. Meron din tayong kung ang ating katawan ay may pangangailangan sa pagkain, ganito din ang ating spiritual na buhay.
ganito din yung ating spiritual na buhay, ano po. May pangangailangan din. Kung tatanungin po natin ang inyong buhay spiritual, kayo na lang po ang sumagot. Kamusta po ang inyong buhay spiritual? Nagda-diet po ba kayo sa salita ng Panginoon? Sino po dito ang diet sa salita ng Panginoon? Sana wala. Sino dito ang kumakain lang kapag Sabado, kapag meron tayong gawain sa buhay spiritual? Sana hindi po tayo ganon, ano po. In fact, sabi sa sumulat sa Psalm 42 verses 1 to 2, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayong hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo'y sumamba? Grabe, ano po, yung mga salita dito, sabi dito, kailan ko kaya makikita muli ang Panginoon? Kailan kaya ulit ako pwedeng sumamba? Tayo, di po ba, minsan sa Zoom, minsan kinakatamaran pa natin, di po ba? Minsan, MTM natin, pinapabayaan na natin. Dito sa Psalm 42, yung sumulat dito, sabi niya, parang siya hindi komportable na hindi siya makasamba. Parang hindi siya komportable na hindi siya makapagbasa ng salita ng ating Panginoon. Sabi niya, kailan kaya ako muling makakapanumbalik? Sa awit 73:25-26. Sino pa sa langit, kundi ikaw lamang, at maging sa lupa'y aking kailangan. Puso ko't kaluluwa kung nanghihina. Ang Diyos ang lakas kung tanging kailangan. Ano po? Ulitin ko, ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang pinakakailangan natin sa mundong ito. Amen po ba ulit? Ang ating Panginoong Hesus. Malaking tulong yung ating mga trabaho, malaking tulong ang ating pamilya, malaking tulong ang ating mga career, ano po. Pero more than that, ang Panginoong Hesus po ang ating kailangan. Ito pong month na to ay magkakandak po tayo muli ng pag-aayuno, fasting, prayer and fasting. Ano po? Kung saan tayo ay mananalangin at tayo po ay mag-aayuno. Pwede tayong manalangin ng walang fasting, but hindi ho tayo pwedeng mag-fasting na walang panalangin. Ano po? At ito po yung simpleng larawan ng pagtugon sa ating pinag-uusapan na kung meron mang makakapag-satisfy sa atin, ay yun po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kung meron mang nakakaalam ng ating kailangan sa mundong ito, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, Jesus. Nung sinabi ho ng Panginoong Hesus, I am the bread of life. Yun po yung the bread of delight. Ano po? Delight. Ang Panginoong Hesus ang nagsasatisfy sa ating mga pangangailangan. Pangalawang puntos. Nung sinabi ng Panginoong Hesus, I am the bread of life, hindi lang to the bread of delight, kundi ito din ay the manna of life that Jesus saves us from the eternal death. Ano po? Ito yung ating ginagamit na term, manna. Ano po? Biblically, ito yung mababasa po natin. Verse 48-49. Sabi po dito ng ating Panginoong Hesus, ako ang tinapay ng buhay, kumain ng manna ang inyong mga ninuno nung nasa ilang, ngunit sila'y namatay. Verse 50, narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamamatay. So technically, itong chapter 6 ay tumatalakay sa ating Panginoong Hesus bilang siya yung tinapay ng buhay. 32 and 33, sumagot si Hesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moses ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit, sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Alam niyo po kasi itong mga taong ito, nung kinakausap ng Panginoong Hesus itong mga taong ito, hindi lang sila sumusunod sa Panginoong Hesus dahil gusto nila ng pagpapala, sumusunod din sila, akala din nila sa kanilang pagsunod ay yung mga disipulo ng Panginoong Hesus yung nagpo-provide ng kanilang kailangan. Akala nila na ang kailangan nila ay itong mga disipulo. Nakakalimutan nila na ang nagpo-provide ng pangangailangan nila ay ang ating Panginoong Hesus. Parang tayong mga tao, di po ba? Minsan ang pag-asa natin sa mga nasa politiko, di po ba? Akala natin yung nasa politiko, sila yung pag-asa ng mundong ito. Well, in fact, sila hindi din dahil sila yung makasalanan din, kagaya natin. Tama po ba?
Minsan tayo, ang pag-asa natin, nakatingin tayo sa ating mga trabaho. Nakakalimutan natin na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng trabaho. Kaya sinabi ng Panginoon, pakatandaan ninyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay. Yan ako mismo ang nagbigay. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagbibigay sa atin. Si Jesus ang ating mana. Jesus is our mana. Si Jesus yung ating mana. So tingnan natin, when we say Jesus is our mana, una, mana came from heaven. Yung mana came from heaven. Ito'y galing sa langit. 48 to 49. Ako ang tinapay ng buhay, kumain ng mana ang inyong mga ninuno. Ang tinutukoy po ng Panginoong Hesus diyan ay yung mga Israelites, di po ba? Nung sila ay panay ang complain, hindi nila alam kung paano sila mabubuhay. Anong ginawa ng Panginoong Hesus? Nagpaulan siya ng mana. Nagpaulan siya ng mana dito sa mga Israelita. Si Yahweh, nagpaulan ng mana sa mga Israelita. Gigising sila, dadamputin lang nila yung mana, yung kanilang kakainin. Kaya nga yung mana came from heaven. Yung salita ng ating Panginoon na ating pinag-aaralan, ito po'y galing din sa langit. Gumamit ng mga tao para isulat. Ito'y pinuspos ng banal na espiritu yung mga author at lahat po ng nakasulat sa Biblia ay salita ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, when I say Jesus is our mana, mana came from heaven. Pangalawa, mana was free. Libre po. Itong mana, hindi mo kailangang bayaran. Hindi ho natin kailangan gumawa ng kaparaanan para makuha natin yung mana. Kagaya ng konteksto nung unang sa Old Testament. Hindi sinasabi ni Yahweh na kailangan nyo magbayad at bago ako magpaulan ng mana. Hindi po. Libre binibigay ang mana. Para yung kaligtasan na meron tayo. Hindi po ba? Libre, walang bayad. Sabi ng Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Libre, free ang mana. Romans 6, Ephesians 2 po to, 8 to 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong gawa kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Walang makakapagmalaki. So it is by grace that we are saved. Dahil lamang sa biyaya ng ating Panginoong Hesus. Jesus is our mana. Mana came from heaven. Pangalawa, mana was free. But pangatlo, napakahalaga po nito. Yung mana, dapat tinatanggap po yan. Mana had to be received. Nung time na ang mga Israelites ay pinapaulanan ng mana ng ating Panginoong Hesus ni Yahweh sa bawat araw, kailangan nilang tanggapin yon. Kailangan nilang kunin. Kasi para din sa kanila. Kasi para sa kanila. Para sila'y mabuhay. Kasi malaking tulong ito. Sabi ng John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Alam niyo po yung salita ng ating Panginoon, hindi lang po dapat pinapakinggan, dapat ay pinapamuhay din. Amen po ba? Madaling basahin ang Bible kung tutusin, kung sa konteksto ng pagbasa lang. But the question and the challenge, paano natin ipapamuhay ang salita ng ating Panginoon? Paano natin tatanggapin? Minsan yung salita ng ating Panginoon, di po ba? Minsan, masakit. O madalas, if I can say, madalas masakit ang salita ng ating Panginoon. Halimbawa, nagtuturo ang Biblia ng magkaloob. Di po ba? May mga pangangailangan tayo sa mundong ito, magkakaloob pa ba tayo? Sabi ng Bible yun Di po. Sabi ng Bible, magpatawad sa mga nakagawa ng kasalanan sa iyo. 77 times 7 pa nga. Sabi ni Jesus kay Peter, pastor, ang laki po ng ginawa sa aking kasalanan. Grabe ako nasaktanan. Papatawarin ko ba yan? Sabi ng Bible yun Hindi naman po namin sabi yun. Sabi ng Bible. Sabi ng Bible, tayo ay laging magpasiyasat sa Kanya. Sabi nga sa Psalm, di po ba, search me. Yung pinakamalalim na detalye ng puso ko. I-search mo ako, Panginoon. Yung pinakamarumi sa akin, sa atin mo ako. Masakit yun.
Mahirap yon. Pero yun yung sinasabi ng Bible. Ano po? Kaya yung salita ng Panginoon, dapat po yan itinatanggap natin sa ating puso. Masakit man, masasaktan man tayo, kahit po kaming mga pastor, nasasaktan din sa salita ng Panginoon. Pero kailangan po nating paniwalaan at kailangan po nating ipamuhay ang salita ng ating Panginoon. Kailangan natin, hindi lang pwedeng sabihin natin tayo ay Kristiyano. Dapat pinapamuhay din natin yan. Amen? Madaling sabihin na tayo ay Kristiyano. Magsuot ka lang ng damit na maraming verses. Mag-post ka lang sa Facebook. Pero ang tanong, pinapamuhay po ba natin? Kapag po ba tayo nagagalit, Kristiyano pa rin tayo? Tanungin niyo nga po ang inyong katabi. Ano po? Parang ang hirap, ano po? Pero yun po ang katotohanan. We are Christian. In fact, the word Christian, may Kristo yan. Naalala niyo po, wala ito sa PowerPoint, ano po. Isa sa mga gustong-gusto kong kwento nung dumating ang Panginoong Hesus dito sa lupa, kung paano iningatan ni Joseph and Mary ang ating Panginoong Hesus para hindi siya masaktan. Di ba merong memo na patayin lahat ng lalaki? At ang Panginoong Hesus ay si Herodes, pinapapatay siya. Alam niyo po, ginawa lahat ni Joseph at Mary para hindi masaktan ng Panginoong Hesus. Mga Kristiyano, gawin din po natin ang lahat para hindi masaktan ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Gawin din po natin ang lahat nating makakaya para hindi masaktan, masira ang pangalan ng Panginoong Hesus sa ating buhay. Mana had to be received. At pang-apat, Jesus is our manna. Manna had to be replenished. Dapat ito ay pinupuno natin araw-araw. Ano po? Yung konteksto sa Israelites, nung sila ay nasa ilang, hindi po sila pinapaulanan ng maraming mana. Ang ibinibigay lang ni Yahweh ay yung kailangan nila sa bawat araw. Kasi kapag binigyan sila ni Yahweh ng pang-isang buwan, ay isang araw lang po sila lalapit kay Yahweh. Kasi marami silang stock eh. Kung araw-araw nilang hahanapin si Yahweh. Alam po, ito yung ating panalangin sa ating MTM. Ano po? Ito yung ating panalangin. Salvation is free. And you don't need to be saved every day. But we still need manna every day. Kailangan po natin ang salita ng ating Panginoon. Kamusta po ang journey nyo sa ating MTM? Sa Book of Job, di po ba? Na devotion tayo kanina sa Job. Nag-MTM tayo sa Job. Ano po? Alam niyo po, ang Job ay pre-announcement ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Na maraming tao na tinitingnan siya na kaya nararanasan ni Job yung kanyang sitwasyon dahil siya ay makasalanan. Pero kung titingnan natin, parang ang Panginoong Hesus, di po ba? Parang sabi nila, ipako ang Panginoong Hesus kasi siya ay gumawa ng kasalanan. Pero hindi naman po nagkasala ang ating Panginoong Hesus. So we still need manna every day. In fact, ito yung lakas natin sa bawat araw. Amen? Ito yung nagpapalakas sa atin. Alam niyo po, sa Old Testament, meron silang tinatawag na Hezekiah's Tunnel. Ano po? Sa Jerusalem, sa loob ng Jerusalem. Ano po? Ano yung Hezekiah's Tunnel? Ito'y tubig na dumadaloy ang tubig. Ngayon, nung panahon nila, itong mga Israelites, kapag sila isasamba sa Jerusalem, sila pupunta doon. Ngayon, syempre, sa konteksto nila, puro gera, ano po. Kapag sasalakayin sila ng malalakas na bansa, alam niyo po, magtatago lang sila sa Jerusalem. At ngayon, ang gagawin ng mga kalaban nila, papalibutan sila. Na nasa mindset nila na kapag naubos na ang stock nila, mamamatay na itong mga to. Mamamatay na ang mga Israelita. Hindi na nila kailangan makipaglaban, hindi na nila kayang makipagpisikalan, mamamatay na lang sa gutom. Hindi nila alam, sa panahon ni King Solomon, ay gumawa ng isang tunnel na tinatawag na Hezekiah's Tunnel. Na kapag kailangan nila ng tubig, dun lang sila kukuha para sila'y mabuhay. At yun yung sekreto nila, na kahit sila napapaligiran ng malalakas na bansa, na kahit sila napapaligiran ng madaming mga tao, hindi sila magkukulang. Dahil meron silang sekreto.
Alam niyo po, sa mundong ginagalawan natin, napakaraming problema. Tama? Sa mundong ginagalawan natin, ang daming hindi tiyak. Sa mundong ginagalawan natin, napakadaming mga karamdaman. Ano ang sikreto? Salita ng ating Panginoon. Ano ang sikreto? Magpakababad tayo sa salita ng ating Panginoon. Ano ang sikreto para mapagtagumpayan? Magpalakas tayo sa salita ng ating Panginoon. Dapat araw-araw pinupuno mo ang iyong buhay ng salita ng ating Panginoon. Dapat araw-araw nire-refillan mo ang iyong pag-iisip ng salita ng ating Panginoon. Na kapag dumating ang mga problema, kapag dumating ang mga pagsubok, ano ang ating pangdepensa? Salita ng ating Panginoon. Ano ang ating kalakasan? Salita ng ating Panginoon. Kapag tayo nakababad sa salita ng ating Panginoon, kapag tayo nakababad sa salita ng ating Panginoon, mararamdaman natin, mararanasan natin yung comfort mula sa Kanya, yung pag-asa at yung mga pangako ng salita ng ating Panginoong Hesus. I am the bread of life. No sinabi ng Panginoong Hesus, I am the bread of life. Jesus Christ is the manna that saves us from eternal death. So ano ang ating applied obedience? Kagaya ng binanggit ko kanina, when Jesus came, not just to give bread, dumating ang Panginoong Hesus, hindi lang para magbigay ng tinapay, but to be the bread of our lives. Ano ang ating simpleng application? Una, hanapin natin ang ating Panginoong Hesus habang kaya pa natin. Let us seek Jesus while we still can. In fact, sabi ng salita ng Panginoon sa Isaiah 55:16, hanapin mo si Yahweh habang siya'y matatagpuan. Manalangin ka sa Kanya habang siya'y malapit pa. Habang binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, takbo tayo sa Kanya. Hanapin natin siya. Ask, seek, and knock. Di po ba sabi sa Matthew 6? Hanapin natin lagi ang Panginoon habang kaya pa natin. Habang natatagpuan pa natin, lagi tayong manalangin sa Kanya. Habang siya'y malapit pa. Alam niyo po, wag na nating antayin yung judgment ng Panginoong Hesus. Sino po naniniwala dito na muling darating ang Panginoong Hesus? Naniniwala po ba kayo? Pero sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus, hindi na po siya parang bata. Darating po ang Panginoong Hesus upang tayo iligtas, tayong mga mananampalataya. Pangalawa, darating ang Panginoong Hesus upang husgahan ang mundong ito. Husgahan yung mga taong hindi siya kinilala. At alam niyo po, ang pinaka-nakakalungkot na maririnig natin sa araw na yon, ay kapag sinabi ng Panginoong Hesus, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, wala talaga kayong relasyon sa akin. Sabi ng kwentong yun, Panginoong Hesus, nagpalayas kami ng mga demonyo. Pagod na nga kami sa ministry. Ang dami kong ang ginagawa. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kilala. Alam niyo po, hindi porkit laman tayo ng simbahan, ay sigurado ng sa langit ang punta natin. Hindi porkit lagi tayo nasa church, ay sa langit ang punta natin. Babalik pa rin tayo sa tanong, kamusta ang relasyon mo sa Panginoong Hesus? Kaya nga, let us seek Jesus while we still can. Hanapin natin ang ating Panginoong Hesus. Lumapit tayo sa Kanya hanggat pwede pa. Pangalawa, let us seek Jesus while we still can. Pangalawa, let us serve Jesus while we still can. Tayo po ay maglingkod na sa ating Panginoong Hesus hanggat kaya pa natin. Kapag kaya pa nating umawit sa Kanya, umawit na po tayo. Kapag kaya pa nating maglakad, di po ba, mag-serve tayo, umayo tayo. Let us serve Jesus while we still can. Sabi nga sa libro ni A.W. Tozer sa Dangers of a Shallow Faith, sabi niya, do not hold yourself back until you feel ready. Do something. The idle machine sitting in the dampness will go to peace, but the same machine used for 10 years will only make it shine. So, nahirapan po kong i-explain yan, kaya sinearch ko po sa ChatGPT, ang Tagalog nan. Salamat sa ChatGPT. Ano po? Sabi dito, huwag mo nang hintayin na maging handa ka bago kumilos. Gumawa ka na. Gumawa ka ng hakbang. Ang makinang pinabayaan sa kalawang ay nabubulok, pero ang makinang patuloy na ginagamit sa loob ng 10 taon ay lalong kumikintab, lalong nagagamit. Ano po? Huwag na ho nating antayin na kung kailan pa tayo maging ready. Ang tanong, kailan ka pa magiging ready?
Kailan pa tayo magiging ready? Sabi dito, wag mo nang hintayin maging ready. Kumilos ka na hanggat kaya mo pa. Kaya nga, Jesus came not just to give bread, but to be the bread of our lives. Let us seek Jesus. Let us serve Jesus while we still can. At pangatlo, na applied obedience. Let us share Jesus while we still can. Hanggat kaya pa po natin, hanggat may pagkakataon tayo, ibahagi ho natin si Kristo. Siya ang tinapay ng buhay. Jesus is the bread. Jesus is the bread of life. Anong mga proseso dyan? Una, we need to pray. Tandaan niyo po na sinabi ng Panginoong Hesus sa mga disipulo, nung kasama niya, na manalangin kayo sa Lord of the Harvest. Ang sabi niya, manalangin muna kayo. Hindi naman niya kagad in-expose yung mga disciples eh. Ang sinabi niya, manalangin muna kayo. Tinuruan muna ng Panginoong Hesus na manalangin. Kaya sa ating journey dito sa UAE, sa journey natin dito, habang tayo nandito, let us pray. Kung merong specific na tao, maganda yung ginagawa natin sa prayer meeting, may mga specific name tayong nakasulat doon na pinagpipray natin. Wag ho tayo mapagod, ipanalangin sila. Amen po ba? Wag tayo mapagod. In fact, tayong ang lahat ay bunga din ng panalangin, di po ba? May isang taong nanalangin sa atin, kaya tayo nakarinig ng mabuting balita. Invite natin sila. Ito yung napag-usapan nating mga leaders. Huwag tayong magsawang mag-invite. Nagpe-pray tayo ng malaking venue na makakapag-gather. Pero dapat may ilalaman din. Mag-invite tayo. Invite lang tayo ng invite. Sa Zoom, pwede din po. Mag-invite tayo ng mag-invite. At babalik tayo sa pananalangin. Pray, invite, and pray. Mga kapatid, si Jesus Christ is the bread of life. Siya ang buhay. Kung meron man makakapag-satisfy ng ating pangangailangan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At kung meron man makakapagligtas sa pinakakailangan natin sa mundong ito, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Mamaya po sa ating small group, hayaan po natin na pag-usapan natin itong dalawang katanungan sa ating small group. So, unang tanong, have there been times in our life when we only come to God because we need something? Dumating na ba sa punto ng ating buhay, o may senaryo ba sa ating buhay, o mayroong isang sitwasyon sa ating buhay, na kaya ka lang nanalangin kasi may kailangan ka sa Panginoong Hesus? Mamaya po sa ating small group, i-discuss po natin yan. Pangalawa, na tanong, has there been a situation where you realize, thank God, I chose to trust Him? Kung kanina, ang ating tiningnan ay, meron ba sa sitwasyon sa buhay mo na kaya ka lang lumapit sa Panginoong Hesus ay dahil may pangangailangan ka? Pangalawang tanong ay, meron bang sitwasyon sa buhay mo na nasabi mo sa sarili mo, salamat na lang at nagtiwala ako sa Panginoon. Buti na lang at nagtiwala ako sa Panginoon. Sa Panginoon. Alam niyo po, yung ating inawit kanina, in fact, ni-request ko muli itong awitin, sabi doon sa chorus, pwede niyo pong check yung lyrics sa GC natin. Sabi sa chorus, and I live to worship you. The challenge is, totoo po ba ito sa ating buhay? Are we living to worship Jesus? My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Ito po ba'y totoo sa ating mga buhay? Siguro habang dinidiscuss natin itong mga lyrics na ito, pwede siguro akong tugtugan ni Papa Bear dito habang nagpiprepare din si Eunice, habang binabasa natin itong mga lyrics, sabi po sa lyrics ng kanta, and I live to worship you. And again, my question is, totoo po ba ito sa ating mga buhay? Tayo po ba talaga'y nabubuhay para sambahin ang Panginoong Hesus? O nabubuhay tayo para sa ating mga sarili? Kaya ba nating sabihin, my Jesus,
You're the only one for me. Ikaw lang yung makakapag-satisfy sa akin. Ikaw lang yung kailangan ko. O hanggang ngayon, last option mo lang din ang Panginoong Jesus. Nothing will ever take your place, sabi po sa lyrics, my precious Savior. Nothing will ever take your place. Pero kung titingnan po ang ating mga puso ngayon, ano laman ng ating puso ngayon? Galit? Ano po ang laman ng ating mga puso? Problema? Mga isipin sa buhay? Inawit po natin tong kantang ito. But the question is, totoo po ba to sa ating mga buhay? That nothing will ever take the place of our Savior Jesus Christ sa ating buhay. Sabi sa huling bahagi ng kanta, Lord, I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher. Draw me deeper. I give all to be with you. Alam niyo po, magandang panalangin. Pero may kaakibat na responsibilidad na paggawa. Lord, ako'y nabubuhay para parangalan ka. At ako'y nabubuhay para ialay ang aking buhay sa iyo. Take me higher. Draw me deeper sa inyong mga salita. Because Jesus Christ is the bread of life. Pwede po ba natin muling awitin ang mga kantang ito? Pwede bang ito na maging panalangin natin sa mensaheng ating pinag-aralan? Ay po lahat ay tumayo. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, the storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher,
na po tayo magsiupo.